naman, ano yung banat nila kay BP Sara? Agoy. Kung banata nila di ba? Yung mga squad kung banata nila, overpriced. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno, yung mga request natin ng ating mga constituents. Yun po, di ba? Legal daw po at yan daw po ay para makatulong sa mga senior citizen, no? At sa mga kadistrito niya, mga kababayan po natin. Anyway, pakinggan natin itong banat ni General Sukat, no? Talagang basag na basag po dito si Chihuahua, mga kababayan. Kung malaman, ano yung banat nila kay BP Sara? Agoy. Kung banata nila di ba? Yung mga squad kung banata nila, overpriced. Oh. Bakit ngayon? Kong, imbestigahan mo ang sarili mo daw, Kong. May sarili mo. 19 million yun. Ang inayan po, yung nauna niya, 19 million daw yan. Ayun, durog. Di ba tapang niya sa quadcom di ba? Yan, so durog na po yan, ha? Pati si Sara, titira. Kala nyo wala kayong bite putik o ngayon, tignan mo. Yung ginawa nyo, tama ba yun? So, ayun, ito na po yung pangalawa, mga kababayan po natin, ha? Ito na po yung pangalawang sinisira ngayon na pinatay yung building ni Chihuahua. Ayan po, no? So, bago rin po yan. Talagang fresh na fresh po yan. So, kumbaga, siguro mga nasa 1 taon pa lang nagawa yan. Actually, nagamit na rin po, na-occupy na rin yan. May mga picture po tayo nakikita na nagsisirculate na nandyan po nagpa-picture-picture pa, pa-selfie-selfie pa si Chihuahua. Ito yung mga bagay nga, no, na talagang imbestigahan nila yung kanilang sarili. Nasa tabi daw po yan ng binondominium, no, nasa harap lang, doon talaga pinatay ni Chihuahua. Sayang, no, wala hindi talaga pwedeng manatili dyan dahil illegal nga po yung pagtayo ng struktura. Sabi ni Mayor Isko, no, hindi naman ito sisirain kung hindi talaga nakasagabal sa kalsada. Paano pa siya respetuhin ng ilan pa ng mga taga Maynila kung hayaan niya na lang yung nakatayo yung illegal na struktura dyan sa kanto na yan. And tama po yung ginawa ni Mayor Isko, no, na basagin yan. Ganun talaga. At dapat may managot po dito. So, ayan, Chihuahua, ikaw na po yung sunod na imbestigahan daw. No, sabi po ni General Sukat, no, mukhang madadali po dito si Chihuahua, mga kababayan natin. Sabi. Alam ko, kaysa doon sa konti ng budget. Mahinang nila lang ito. Hindi 19 million to. Ito, totoo, actual to. Kanita ng budget. Hindi ka tulad to, talaga to. Kasi, pera ng mga tao natin to. Budget. Tapang ni Sir, no, mga kababayan natin. Tama yan, talagang sirain kung illegal. Kasi ganyan po yung pinatupad noon ni President Duterte. Basta't illegal, wala siyang pakialam, kailangang sirain, no? O kailangan managot ay managot. Kaya yan si Chihuahua, dapat makulong yan, mga kababayan natin, no? Dahil sa kanilang ginawa. At pera po yun ng taong bayan, hindi lang po pera ng taga Manila o taga District 3 yung pera na ginastos yan. Pera po yan ng lahat ng mga taxpayer na inallocate sa kanilang congressional fund. Kaya kailangan managot sila dyan. Ako, mayroon pa daw doon sa katabing barangay niya, nasisirain din, mga kababayan, no? And lahat yan ay nasa distrito ni Chihuahua. Ang ina, no, mga kababayan natin. Ang galing, akala mo napaka-perfect na mag-imbestiga sa mga issue po, no, na pinupukol nila kay Vice President Sara. Ngayon sila po ngayon ang napupuno ng anomalya, mga kababayan. So, ayan po, mga kababayan po natin, ang galing ni Sir, no? Talagang binabakbakan niya itong si Chihuahua dahil sa mga anomalya ni Chihuahua. Grabe, no? Sayang po yung pera ng taong bayan dyan, no? Imagine mo, million-million yung kanilang ginastos. Iniisip ko nga, baka baliktad yung nangyari dyan, eh. Di ba sinasabi, pag sa construction, no? Sinasabi ni Mayor Magalong is 30% yung napupunta sa mga kongresista
at 70% lang yung napupunta talaga sa proyekto. Iba kayong nangyari dyan, mga kababayan po natin. Iba kasi 20%, yung napupunta kay Chihuahua, at baka mamaya 30% lang yung napupunta dyan sa barangay hall na yan. Tingnan nyo, nakakapanghinayang tingnan, no? Nakakapanlumo, no? Na ginastusan ng milyon-milyon tapos ganyan yung mangyari. Kasi nga po, wala nga po sa ayos. Tapos ang palusot niya, dumaan pa sa tamang proseso. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Nang sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan. At Yari-yari ka ngayon dyan. So, ayan, antayin po natin na magkaroon po ng investigation dyan. At ngayon, medyo busy pa daw si Yorme sa pagpapaganda, paglilinis, no, at pag-organize ng Manila. So after niyan is susunod na daw po yung mga investigation sa mga illegal na struktura na pinatayo diyan sa lungsod ng Manila. So yan na po yung ating update. Maraming salamat. Bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion.